natin ngayon. Ayan. Grabe to, oh. Speaking of nabulaga, mga kababayan, si Cayetano, nabutata, nabulaga, hindi niya nakuha ang gusto niyang sagot dito kay Agent Kalilong. Gusto niya kasing i-paint, gusto niya kasing i-press itong si Agent Kalilong, mga kababayan, na siya po ay inutusan ng mga tao sa taas, ha? At kung wala ang utos ay hindi po siya mag-iimbestiga. At syempre mga ka-GPnatics, doon sa kanyang mga tanong na bulaga, etong si Alan Peter Cayetano, hindi niya inaasahan na ang sagot ni Agent Kalilong ay ito po. My last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, Ayaw have lumabas, any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition... me, I'm not talking about yung may kinausap Opo. na. Hold on, guys. Sorry, ayaw lumabas dong sa screen. Di nyo tuloy makita si Alan Peter. Yun. Para pumatay. My last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang Ay, idol mag-alala mo yan, ma'am, sa Argo. security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition... me, I'm not talking about yung may kinausap Opo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, Nililihis ni Alan Peter Cayetano. Di ba sabi niya, I'm not talking about kung may kinausap na. So kumbaga mga kababayan, kasi yung may kinausap ka na, ibang usapan na yun di ba? yung sinabi niya na pag pinatay ako. Iniiba Yes, sir. niya yung How narrative. did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only Delma. applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute niya yun, yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong Siya na mismo nagsabi, I'm not saying na immoral, mga kababayan, na illegal ang pag-contract ng killer. Nanggaling mismo sa bibig ni Alan Peter Cayetano. So, technically, mga kababayan, ibig sabihin, even though this is what we called a conditional threat, the moment you talk and hired an assassin to kill, mga kababayan, therefore, di ba,
meron na kaagad doon meron na kaagad doon na grave threat. Meron na agad crime na pinag-uusapan dito. So I'm not saying it's Oh. not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then Ibang usapan naman, iba naman yung kanyang paliwanag doon na ipakukulang kita, Mr. Witness, kapag ikaw nagsinungaling under oath. Diba? Ibang usapan yan, mga kababayan. That's not a crime eh. Diba? Actually, kahit na nag-under oath siya, nagsinungaling doon, hindi mo pa rin yan matuturing na krimen eh, mga kababayan, no? Diba? Unless na ito ay talagang kakasuhan mo sa tamang korte, diba? it's actually Oh. not a threat. It's a legal, I'm just telling you the law. Legal diba? remedy. Pero pag sinabi kong Oh. hindi ka sumunod sa akin, anuin kita. So, Legal remedy lang yan sa isang pagdinig, yung sinasabi mo. Hindi yan pwedeng i-compare dun sa crime itself na pagbabanta. that's my last question lang. Oh. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I person... have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Okay, which- conditional. Based in your affidavit. Oo. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo, The threat is absolute, sir. Patay. Mga kababayan, na ano siya doon, nagulat siya doon. Lalo pong, kumbaga, lalong lumubog yung kanyang mga tanong. Sabi niya, the threat is absolute, sir. 'Di ba? A threat is a threat, whether it is conditional or not, mga kababayan. 'Di ba? It already took place eh. BP Sara already hired a assassin, mga kababayan, to kill the president, the first lady, and the former speaker. So therefore, mga kababayan, yung crime already occurred. Di ba? Nangyari na eh. May nakausap na siya eh. Siya na nga mismo nagsabi na ang pag-hire, pakikipag-usap ng assassin ay immoral, illegal. 'Di ba? Oh. Tapos, mga kababayan, gusto mo pang lituhin na ikaw ba sa tingin mo, sa sarili mong perception, sa sarili mong pananaw, ano ba sa tingin mo 'yon? Ha? Sabi nung witness, mga kababayan, the threat is absolute, sir. Aray ko. 'Di ba? Mga kababayan, ibig sabihin, malinaw. Absolute. Yung threat, sir, is malinaw. 'Di ba? Malinaw, mga kababayan. Hindi po yan malabo. Hindi yan big. Na ginagamit po nila sa trial. Ang big po is malabo. Pero sabi niya doon, absolute. 'Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, may reasonable certainty of conviction. 'Di ba? More than possibility or more than probability. Maliwanag na may pagbabanta talaga because there was no such there was ang tawag dito, mga kababayan, wala sa batas. There's no such thing, mga kababayan, na conditional threat. 'Di ba? Walang ganoon. Oh, gusto mo pag namatay sakalang mag-activate? 'Di ba? Hindi raw mangyayari. 'Yun. May nakausap ka na, may kinontrata ka ng assassin eh. 'Di ba? Iba yung tandaan mo, Alan Peter Cayetano, isa kang abogado. Iba ang usapin ng ikaw ay nag-hire ng assassin, it's already a crime. 'Di ba? Bawal 'yan. Alam mo, mamamatay tao, nakikipagkaibigan ka, nakikipag-usap ka. Iba naman yung kaso kapag na-activate na yung kanilang pinag-usapan. That is murder. 'Di ba? Murder 'yon. Mga kababayan, na pinatay, halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, at itong si former speaker. Murder 'yon. Iba ang grave threat, iba ang murder. 'Di ba? Doon pa lang sa pakikipag-usap,
maliwanag na may nakumit na crime si VP Sara Duterte. Aray ko. Tama, Ligaspi? Oh. Ang gusto kasi nilang palabasin dito, hindi pa nangyayari ang pagpatay. Yes, indeed, hindi pa nangyari ang pagpatay. Kaya wala pang kasong murder. Pero may kaso na ng grave threat. Meron ng pakikipag-usap sa assassin. Meron ng kontrata. Meron ng kasunduan. At meron ng kasyunduan. Aray ko. Di ba? Ikaw ba, mga kababayan, kung ilalagay nyo po yung shoe nyo sa shoe ng assassin, let's say for example, kayo ang assassin, papayag ba kayo sa isang kondisyon, nakipag-usap sa'yo ang vice presidente, tapos gagawin mo ang sitwasyon na yon, nang wala ka pong kinukuhang pera, Aray ko. na hindi ka tatanggap ng bayad? Aba, mga kababayan, kalukuhan na yan. Alam natin, ang number one reason ng isang mamamatay tao, pera-pera lang yan. Ang mamamatay tao, gumagawa ng pagpatay, kumukuha ng kanilang papatayin, kumukontrata ng kanilang papatayin dahil po sa pera. Pera ang dahilan. Tapos sasabihin mo, walang nagkabayaran. 'Di ba? Wala pa naman, di pa nangyayari yung krimen. Aray ko. Yung murder, di pa nangyayari. 'Di ba? Pero yung grave threat, nandun na. Yung pakikipag-usap sa assassin, nandun na. Maliwanag. Aray ko. Kaya, salute, mga kababayan, dito kay NBI Agent Kalilong. Hindi po nila ito na mata-mata. Yes, poker face, medyo serious kasi focus siya sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Kahit na mga kababayan binibigyan ng Malaysia nitong si Attorney Narbasa ang credibility, binibigyan ni Alan Peter Cayetano ang credibility ng Malaysia ang credibility ni Alan ni Kalilong, John Mark. Mga kababayan, pero hindi po nila tinalo. Hindi po nila ito kinaya. 'Di ba? Isa pa nga, mga kababayan,